kayo naging stockholder ng Biancham? Nung naalala ko po, may pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng Biancham po, Madam Chair. Ayun! Oh no! Ano nga ba ang kanyang mga sinabi kanina na nagpalaglag at nagpabuking dito kay Harry Roque? Oh no! Dito mga kababayan ay nahuli na naman, 'di ba, yung sabi ni Harry Roque nung nakaraan. Hindi ko alam kung bakit siya nandyan. Siguro ay nangungupahan, siguro ay nakikitira. Oh no! 'Di ba? May isang galing sa angkan ng politiko pero naninirahan. Oh, no. Nakikitira lang doon sa Porac, Pampanga. Pero lumabas din po ang totoo at dahil nga din doon sa mga pagtatanong ni Risa Ontiveros na itong si AR pa nga ay nagbingi-bingihan kanina. Oh, no. Diba? O ito na mga kababayan. Pakinggan muna ulit natin yung kay AR. Hindi po ako ni Attorney Harry Roque before at hindi ko po alam if kanino po yung bahay na pinagsistihan po namin, Madam Chair. Sorry, hindi nyo pa alam Hindi kung... ko po alam kung kaninong bahay po yung pinagsistihan po namin most of the time po. Ito sinungaling. Imposible naman na mga kababayan, titira ka sa isang bahay tapos hindi mo alam kung kanino. Oh no! 'Di ba? Tapos along the way, sabi niya hindi niya alam, 'di ba? Hindi niya daw alam. Okay? Sabi mo hindi mo alam. Pero nabisita nyo na dahil sabi nyo na-stayan nyo yung bahay na yon. Yes po, yeah, Madam Chair. Sabi niya, 'di ba, hindi niya alam kung kanino 'yon at nakikitira lang daw siya. Tama? Mga kababayan, tingnan niyo 'yon ha. Alright. So punta naman tayo sa Porac. Sir, anong ginagawa ng mga dokumento nyo doon? Wait, before we go to that question, Mr. De La Serna. Kaugnay po nitong kung nakabisita na kayo dun sa bahay at kino-confirm nyo na may interest si Attorney Roque sa bahay na iyon. Sabi nyo nga po, hindi nyo alam kung siya ang may-ari, pero bilang EA, nakapag-stay na kayo doon sa bahay na yon. Sabi ni Attorney Roque, ang bahay sa Tuba, Benguet, ay pagmamay-ari ng isang korporasyon, yun na nga pong PH2. At ang korporasyong iyan naman... Ito pakinggan nyo, mga PH2, mga kababayan. Pakinggan nyo mabuti ha. Sabi niya, hindi niya alam kung kaninong bahay yon pero nakikitira siya. Napaka-imposible na hindi mo alam kung kaninong bahay yon tapos makikitira ka. Ito pa yung follow-up dito na matindi, na hindi masyadong nakot yung attention ng mga tao. Man, ay pagmamay-ari ng Biancham. Mr. De La Serna, stockholder po ba kayo? Either sa PH2 or sa Biancham? Honestly po, hindi po ako stockholder ng PH2 po. Pero stockholder ba kayo sa Biancham? Yes po. Okay, eto na mga kababayan. Kita nyo yung pagsisinungaling, mahuhuli talaga Sabi niya ngayon, hindi raw siya o hindi niya alam kung sino ang may-ari ng bahay sa Tuba, Benguet. Nakikitira lang daw siya. 'Di ba? Siyempre, kanino na naman? Kay Harry Roque. Siya na naman ang dahilan. Ngayon, nung tinanong siya, ikaw ba ay stockholder or share ng Biancham? Doon siya umamin. Sabi niya, opo, mga kababayan. Opo daw. So, imposible naman mga kababayan, yung tinitirahan mo, stockholder kanyan, kasi pagmamayari ng korporasyon niya na Biancham, yung bahay na yan, di umano, sabi ni Harry Roque. Pero hindi mo alam na isa ka sa stockholder dyan? Oh no! Diba? Napaka-imposible naman mga kababayan. Ano yan? Papatirahin ka ni Harry Roque o tira ka dyan? Hindi man lang siya yung sinabi na yan ay pagmamayari ng Biancham. Meron kang ano dyan, stock. Oh no! Diba meron kang share? Ano yon mga kababayan, kalokohan? Oh no! Kontrabida, thank you so much for sharing your blessing. Ma'am Josephine Makatula, yung 36M na ibinigay kay Sara Mau nung araw ng eleksyon doon,
hinuhusgahan ng mga politiko kaya ginagawa ng iba, dinadaan sa pamimili ng boto, mga kababayan, huwag kayong masilaw sa pera. Madam Chair. Alright. Salamat sa inyong tanong dahil yun nga po ang ipinapakita dito sa General Information Sheet ng Biancham na stockholder po kayo doon. So, yun. Pagkatapos nitong well, Mr. De La Serna, kung stockholder kayo Sabi ni Arvin, baka stock up, boss. Sana stock up? Sa wet po? Joke lang. sa Biancham, bakit sabi nyo hindi nyo alam kung sinong may-ari nung bahay na pagmamay-ari ng PH2 na ang may-ari naman ay ang Biancham din kung saan kayo Exactly. kung saan kayo stockholder. Diba? PH2, pagmamayari ng Biancham. Ikaw ay stockholder ng Biancham, hindi mo alam na isa ka sa nagmamayari. Oh no! Ay, kalokohan yan ha. To be honest po, Madam Chair, stockholder po ako ng Biancham pero hindi ko po alam ang lahat ng properties po ng Biancham po. So bukod sa PH2, may Totoo naman yun sinasabi niya. Na hindi lahat ng pagmamayari ng Biancham alam mo. Pero yung tinitirahan mo, supposedly, you should know at least, mga kababayan. Tinirahan mo yan eh. Ano yan? Pinatira ka dyan? Hindi man lang sinabi sa'yo ni Roque, hoy, ano kay dyan? Stockholder ka dyan kasi pagmamayari yan ng Biancham. At bilang isang, di ba, ikaw, bilang isang tao ka naman siguro. Imposible naman na wala kang kaalam-alam. Ano ka, pinanganak kahapon? Oh, no! Ha? Pinanganak ka kahapon, AR? Saan ka ba hinugot? Sa tadyang o sa puwet? Oh, no! Nagtatanong lang. Hindi ko alam kung saan ka. Parang napulot ka lang, mga kababayan, sa tae ng kalabaw eh. Oh, no! Wala kang kaalam-alam eh. Pinutok ka ba sa buho? Oh, no! Diyos ko. bang Ma'am Lori Pajardo, thank you so much for being a member of this channel. Salamat po. properties ang Biancham o iba pang korporasyon? To be honest po, Madam Chair, hindi ko po alam yung properties po ng Biancham. Ooh. So hindi nyo rin alam na ang Biancham ang may-ari ng PH2 or alam nyo ba? Madam Chair, hindi ko po alam na Biancham po yung owner ng bahay po sa Tuba Benguet. Hindi ko alam, Madam Chair. Your Honor, to be honest, ito na bagong word ngayon. To be honest, Madam Chair, hindi ko po alam. To be honest po. Oh, no. Bago yan ha. To be honest ngayon. Sa susunod niyan, ang meme na hindi na yung dila ni Alice Gu. Oh no. Kakanta na ngayon, mga kababayan. To be honest, Madam Chair, hindi ko po alam. Oh no. Well, Biancham ang may-ari ng PH2, PH2 ang may-ari sa bahay sa Tuba Benguet, kung saan nakapag-stay na kayo. Pero hindi nyo alam na yan ay pagmamay-ari ng PH2. Okay? Paano kayo naging stockholder ng Biancham? Nung naalala ko po, may pinasign na po na document sa akin before to be a stockholder po ng Biancham po, Madam Chair. Ayun! Oh no! Ano yan, mga kababayan? Pinasign ka lang ng document, may-ari ka na ng Biancham. Oh no! Diba? I mean, pinasign ka lang ng document, mga kababayan, stockholder ka na ng Biancham? Oh no! Ano yan? Kapalit ba niyan yung turok? Oh no! Kapalit ba niyan yung pagiging insulin? Diba? Guide. Tour guide. Ganun ba yon? Imposible, mga kababayan. I remember, Madam Chair, pinapirma po ako ng document. Oh no! Pinapirma ka lang, ganun lang, wala kang binayaran, wala kang binigay, tapos biglang-bigla. Isa ka na sa stockholder ng Biancham, sana all. Oh no! Diba? Sana all. Sino nagpa-sign sa inyo nung dokumentong iyon para maging stockholder ng Biancham? To my memory po, Madam Chair, it was Attorney Val Ortega po, Madam Chair. Attorney Val Ortega. Yes po. Sino po si Attorney Ortega? Nakakapagtaka talaga, no? Sana all, di ba? John Sanchez, papapirmahin ka lang ng dokumento, stockholder ka na agad? Oh no! Panalo.
Mga kababayan, anong kapalit niyan? Kasi I still remember when he says na ang binanggit niya po kanina, sabi niya, mag-aaral ako, pero lahat ng ibabayad ng magulang ko, ibabayaran ko yun sa kanila. So wala talaga siyang pera. 'Di ba? Wala talaga siyang pera, pero lumabas din sa mga dokumento na ang naguhulog ng ng kanyang schooling si Harry Roque.